At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip napunta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. O ano, Amy? O, di ba? Wasak na wasak ka na naman kay Attorney Larry Gadon. Oo nga naman. Eh bakit kasi diyan ka umaalay kay Sara Duterte or sa mga Duterte? Sa bagay, mahal na mahal mo nga naman pala si Digong. Okay. O, di ba may bali-balita nga na jowa mo si Digong dati, ha? At hindi mo siya makalikalimutan. Grabe yung nagawa sa'yo ni Digong. At sa kanila ka na naging alay. Okay? Hindi mo na pinahalagahan ang iyong kapatid. Na samantalang dapat kung gusto mo talagang maging vice president o kaya magpresidente, dapat sa kapatid mo ka sumanib. Hindi sa mga Duterte. Alam mo naman ang nangyari, di ba? Halos pinanalo ng mga loyalista. So, ewan ko, siguro ang pinapaniwalaan talaga nito ni Amy Marcos ay talagang ang mga Duterte ang nagpanalo kay PBBM. So, yun ang paniniwala nito. So, tingnan natin kasi wala na tayong magagawa. Sa mga Duterte na talaga siya, nakaalay ang kanyang buhay. Ayan. At talagang tatakbo pala daw ito ng pagka-vice presidente. Si manang Amy Mangga. Kaya talaga namang pinagtatanggol. Pinagtatanggol niya hanggang kamatayan ang kanyang best friend na si Sara. Alright? Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Eh kaso nga Attorney Larry Gadon, nalaso na ang utak ni Amy Mangga na sinasabi kasi nila Sara at ng iba pang mga DDS supporters, mga vloggers, na talagang sila ay ang may pinakamaraming supporters. Kaya eto si Mangga at si Amy Marcos ay talagang paniwalang-paniwala. Hindi lang yan. Talagang siya ay loyal na loyal sa kanyang jowang si Digong. Yun ang ano dun eh. Yun ang pinakamabigat dun eh. Mahal na mahal niya kasi kaya hindi niya ito maiwan sa ere. Na kahit na anong mangyari, paniwalang-paniwala at kahit anong mangyari ay hindi niya mapapaniwalaan ang kanyang kapatid at bagkos ay papaniwalaan niya ang mga Duterte. Kahit na ito ay nagmura sa Diyos, kahit na ito ay sila yung pinakademonyo na sinasabi nga at nakikita na nga natin na ito yung pinakademonyo sa lahat ng naging demonyong presidente, sa lahat ng naging presidente sa ating bansa, pero wala itong kwenta sa kanya. Ang laging nakikita niya ay ang kabutihan ng mga Duterte. Ang kabutihang nagawa sa kanya ng mga Duterte. Kesyo, kahit na anong mangyari sa pamilya niya, maitatwa man niya ang pamilya niya, kahit na anong mangyari na mag-isa na lang siya, na hindi niya pa ngayon nasusubukan kung anong mangyari sa kanya, kung matutulungan nga ba siya ng mga Duterte, di ba?
Buti nga walang nangyayari dito kay Amy Marcos para masubukan kung matutulungan nga ito ng mga Duterte. 'Di ba? Sobra ang pagkabulag nito ni Amy Mangga sa mga Duterte. At masusubukan na lang natin yan once na may nangyari. Halimbawa, magkasakit siya. Halimbawa, makulong siya. Kung matutulungan talaga siya ng mga Duterte. Kaso, eto nga, ang nangyari ay hinamak niya na lahat ng pamilya ng kanyang angkan. Pinahiya niya na ang kanyang apelyido, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang angkan. Biruin mo, ang presidente at ang kanyang may bahay na si F. Elisa at ang mga anak ay nagdodroga daw. Diba, ang sakit-sakit noon. Ewan ko lang kung napatawad na ito ni PBBM ngayon. Ewan ko lang kung hanggang kailan na sila iisnaban. At nakita naman natin nung kasal ng kanyang anak, ni Amy Mangga, yung kasal ng anak niya na nag-isnaban sila, na hindi sila halos nagpapansinan at si PBBM nga ay hindi pumunta sa kasal ng anak niya. Alright? So, tingnan natin ang hangganan nito ni Amy Mangga. Okay? Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Yun nga, no? At malapit na naman ang halalan, ang eleksyon sa 2028. Nawa ay magising na tayong mga Pilipino na ang mga Duterte ay talagang ito ang kakilakilabot. Ito ang hindi natin natanggap. No, hindi natin natanggap na history na nangyari sa ating sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga Duterte na talagang sukang-suka tayo sa mga pinagagawa nila. At talaga namang etong mga Marcos ay inaasahan natin na noon pa na makabalik ito. At ngayon nga ay grabe, hindi natin inasahan na ganito ang magiging performance ng ating Pangulong PBBM ngayon. Nabilib tayo samantalang ang iba ay talagang
dismayado pa sila sa ginagawa ng ating Pangulo. Na lahat na lang nire-repair, inaayos, yung mga hindi natapos ni Digong inaayos, yung mga kapalpakan ni Digong inaayos, yung mga ginawa ni Digong na katarantaduhan inaayos, yung mga tumubong mga buhaya na talaga nga lumaking mga buhaya sa panahon ni Digong ay inaayos ngayon. Ha? Tinatanggal yung mga buhaya ngayon na talagang sa panahon ni Digong ay lumaki ito, naging dambuhala ito. Pero ang inaakusahan pa nila ay ang ating Pangulo. Samantalang ito ang nagtatanggal ngayon ng mga buhaya dito sa ating lipunan. Pero siya pa ang may kasalanan dito, siya pa ang inaakusahang magnanakaw, siya pa ang inaakusahang adik, samantalang ang dating Pangulo na sumira halos sa talagang gumawa ng karumal-dumal sa ating bansa. Siya ang umami na nagfe-fentanyl, siya ang umami na nagmamariwana. At siya pa ang nagmura ng Diyos. Samantalang ang ating presidente ngayon ay never man lang silang nilabanan. Pero ito pa ang minamasama ng mga DDS na to. Sa bagay, hindi ito papayagan ng poong may kapal na manatili or maghari. Alright? So, ngayon, si Amy Marcos ay talagang hook na hook sa mga Duterte. Alam na natin ang gagawin natin sa 2028. Okay? Wag na nating papwestuhin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Please lang, ang malas eh. Ang malas talaga. Alright? So, ang pangit eh. Hindi natin matanggap. Alam nyo kung bakit? Yung mga Duterte, kahit na hindi po si Marcos ang nakaupo ngayon at ganyan din po ang ginagawa, halimbawa ng presidente ngayon na hindi si Marcos, ay talaga naman pong aanuhin talaga namin si Duterte. Talagang itatapon talaga namin, talagang iwawas-iwas, titirahin talaga namin si Duterte. Kahit na hindi si Marcos ang naging presidente. Alright? Sana nalaman namin na to na nangyari sa bansa. Kahit na hindi si Marcos ang naging presidente, talagang kukundinahin namin yan si Duterte sa mga ginawa niya na alingid sa ating kaalaman na ngayon lang natin nalaman. Alright? Nakakapandiri, nakakasuka, nakakagigil, lahat na. Buti na lang at nandoon na siya sa dahig at nakakulong na. So, doon na lang siya, wag na siyang magpakita rito. Talagang ewan ko kung anong, sana wag na siyang magpakita rito. Doon na lang siya. Okay? Maraming salamat po.